atras ra na siya gamay gikan sa Salmo mga igsoon. When Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went into the city, wailing loudly and bitterly. But he went only as far as the king's gate, because no one clothed in sackcloth was allowed to enter it. In every province to which the edict and order of the king came, there was a great mourning among the Jews, with fasting, weeping, and wailing. Many lay his sackcloths and ashes. When Esther's maids and eunuch came to told her about Mordecai, she was in great distress. She went clothes for him to put on instead of his sackcloth, but in great distress she sent clothes for him, put instead of the sackcloth, but he would not accept them. Then Esther summoned Hatak, one of the king's eunuch, assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. Hatak went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay in the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text and the edict of the annihilation, which had been published in Susan, to show to Esther and explain to her, and told him to urge her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for her people. Hatak went back and reported to Esther what Mordecai has said. Then instructed him to say to Mordecai, all the king's officials and the people of the royal provinces knows that for all and any man and woman who approach the king in inner court without being summoned, the king has to be but one law, that he put to death, and the only exemption to this for the king to extend the gold scepter to him and spare his life. But 30 days have passed since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back to his answers. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent in this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows that you are come to the royal position for such a time as this? Then Esther sent and replied to Mordecai, go gather all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat, drink in 3 days, night and day, and my maids will fast also as you do. When this done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried out all Esther's instruction. And I believe, mga igsoon, some of us, nakadungog na gyud ani siyang pasahi no sa kasulatan, but I believe God has special nga mensahe alang kanato nining kabuntagon. Sa nagapamalandong ko sa mensahis Ginoo, I was reminded during the time of my Bible school nga gapamati man gyud ko basta magtudlo na. Our teacher before was Pastora Vivian Jaramillo, and gitagaan mi og idea what is the book of Esther is all about. So kung tan-aw nato in the Bible, this is a very unique book because this is the only book in the Bible that does not mention the word God. Unya nakapasar siya sa canonicity. Kung makita nato the whole story of this book, nagportray sa sovereignty sa Ginoo sa iyang mga dealing sa kinabuhi. Kung atong tan-awon sa kinabuhi ni Esther, mga igsoon, wala siya ga-mention dinhi, but only fasting and prayer for me ningon siya. Tungod kay, ingon siya, if I perish, I perish. The ringing affirmation of Esther's faith, diya sa iyang Diyos, bahalag mamatay siya, basta buhaton niya ang para sa Ginoo. And for our young people today, I will give you
trivia, no, and that this is the truth that the longest verse in the Bible is found in Esther chapter 4 verse 11. So, para sa inyo, kung may mga Bible quiz, so note that this is the longest verse in the Bible, Esther 4:11. So, makita nato mga igso ng pagpadayag ni ining mensahe nga sa kinabuhi ni ining mga Hudiyo, ingon pa ang Bible is the word Jew, nagpadayag na dinha sa ilang ngalan ang pagkahalang doon, pagkagamhanan sa Dios diha sa ilang kinabuhi. So, ni-come up ko sa tema sa akong mensahe nining kabuntagon nga ang Dios ba usad nakita ba diha sa inyong kinabuhi o diha sa posisyon nga naa kamo niining kabuntagon. So every one of us na atay kaugalingon nga kinabuhi. And akong question niining kabuntagon, nakit-an ba si Jesus sa inyong kinabuhi even though you are not telling them that I am a Christian? Like Mordecai and Esther, sa ilang pagkinabuhi, diha na dapit nga na anha sila, napadayag nila, kinsa gyud ang Dios sa ilang kinabuhi. As we sing this morning, O Dios, sa iyo ang kapurihan, kaluwalhatian, kapangyarihan noon, ngayon, at magpakailanman. Kung imo lang na siyang sabton, ang imong ongan haas Ginoo mga igsoon, imong gipadayag diha sa imong awit, sa imong mga pagsimba, sa mga pagdaig nimo sa Ginoo tungod kay nailhan nimo siya sa iyang pagkasiya. Makaingon ka like Queen Esther nga dili aksidente, ingon si Mordecai kang Esther, dili aksidente nga nahimo kang asawa, di ba? Sa instance nga nahitabo nga ang unang asawa ni wala niya tumana ang gisulti sa hari nga moatubang sa iya. Gipulis siya si Queen Esther as a queen sa ana nga dapit. Ug ingon pa si Mordecai nga siguro sa ini nga panahon, ingon siya dinhi, who knows but that you have come to a royal position for such a time as this? Kung atong tanaon ang pagpamuhat sa Dios sa atong mga kinabuhi, if we are kanang kuan ra gyud no, kanang particular ra gyud ta sa pagtan-aw unsay mga katuyuan sa Ginoo, makaingon gyud ka nga, Lord, nag-una gyud ka sa among mga lakang. Nag-una gyud ka sa among imong mga plano sa among kinabuhi. Ug dili gyud di ay ang Dios maulahi sa iyang mga plano. Mga igsuon. Kung tanaw na tato ang istorya ani diay nga mga katawhan, kini si Haman kaliwat ni siya ni Agag, no? King Agag nga mortal nga kaaway sa mga kining Hudiyo. Dumot gyud ni hangtod sa ilang kapanahonan. Mo na nga kung atong basahon ang chapter 4, naghisgot siya dito nga annihilate gyud ang mga Jew. Knowing that the queen is a Jew, diba? Sa kasing-kasing ni Haman, ang nagpuno ra gid sa iyang kasing-kasing is gusto nako ang trono, gusto nako ang power, ang position, o gusto nako nga patayon gid nako ang kining mga kaaway nga naa para sa iya nga mga Hudiyo. Pero kung tanaw nato ang plano sa Ginoo, if we allow God to move mightily sa mga pamaagi nga giplastar ng daan sa Ginoo, if we try to read the whole book of Esther, there was one time sa kinabuhi sa hari nga wala siya nakatulog. Naana ang plano ni Haman nga ipasa na niya, iyan ang isaka ngadto sa higher court ang iyang gusto nga mahitabo. But, ang Ginoo nag-move na dayon sa kinabuhi ni hari. So, tungod kay wala man siya, di ba? Wala man siya katulog, nitry siya pagbasa sa katong mga listahan sa mga panghitabo sa iyang nasod.
ug iyang na found out that Mordecai once saved his life. Og kini nga pagkasalbar ni Mordecai sa iyang kinabuhi, wala gid niya natagaan og pagpasalamat. Wala niya na appreciate ang kadto nga mga panahon, wala niya na honor si Mordecai for saving his life. But kung utanaw nato, gipangutana pa gid niya si Haman, ana siya kang Haman nga, Haman, kung dunay tawo nga naghimo nimo og maayong butang og loyal gid kaay sa imo in spite sa mga panghitabo sa kinabuhi, unsay may imong buhaton sa iya? So Mordecai thinking, Haman thinking that he was the man nga gimin sa hari, ingon siya nga tagaan gud mo siya sakto nga dungog, honor, pagpasidungog tungod kay sa iyang gihimo. Panwala siya kabalo nga ang tao di ay nga gusto niyang patyon, maog yun di ay pud ang tao nga angayan i-honor sa hari. In short, sa kinabuhi nining mga tawhana, nagpadayag og unsa kadako ang ilang pag-ila sa ilang buhi nga Dios. Unsa kadako ang pagsalig ni Esther sa iyang buhi nga Dios kay bisan ang iyang kinabuhi, iyang andam isakripisyo alang sa tanan. Sa matag usa nato ka kinabuhi nining kabuntago na atay lain-lain nga estado. Natay lain-lain nga posisyon sa kinabuhi ug sama sa uban na apod tay pamilya. Ang adlaw-adlaw nga gapanghitabo sa atong kinabuhi mga igsoon sama kang Easter is an opportunity. Oportunidad nimo ni pagbuhat og sakto nga butang aron nga mapasidunggan ug makit-an ang Dios nga naa sa imong kinabuhi. Kay this time kung atong tan-awon, pwede man si Esther dili magpakabana because ang iyang kinabuhi safe naman because the king loves her so much, di ba? But because si Esther mga igsoon nagpakita og pagtagad ngadto sa iyang mga kadugo, dili niya kaya nga matagbaw lang siya dito sa iyang posisyon as wife sa king, as a queen. Unya tuay uban naghilak didto. Gipakita ani nga libro mga igsoon unsa ang importansya sa matag usa bisan sa iyang pagkaubos ra sa iyang estado sa kinabuhi. Kay kung ang iglesia na ay pariha og pagbati kang Easter mga igsoon, di gid ta magbulag-bulag. Ngano man, because you will lay down your life for them. Pero kung ang imong pagbati, you are okay with your possession, we are okay with your life, no matter what happened to others, okay ra ka. Why? Because secure naman ka. But diha sa Ginoo, we always remember that every blood is required sa ato kinabuhi. Pagbalik sa Ginoo, pangutan-on ka sa Ginoo, dili ta pwede makaingon, am I my brother's keeper? Dili ta pwede pareha kang Kain nga maingon ta, pag ingon sa Ginoo, Kain, asa naman si Abel? Unsay ingon ni Kain? Am I my brother's keeper? Dili ta pwede mo tubag ana sa Ginoo because we are all responsible sa atong mga kaigsuonan nga naa dinhi. God entrusted us ani nga kingdom while naata ani nga iglesia, gi-entrust sa Ginoo dinhi, and God gusto sa Ginoo nga sa atong kinabuhi maghatag ta og pansin sa matag usa even to the least nga naa sa ato. Dili nato pasagdan mga igsuon nga mahimong casualty sa kaaway. O day mga panahon sa atong mga kinabuhi nga mingutang iya man ang tinuyuan. Pero ingon pagani ang pulong sa Ginoo nga salbara sila nga tua nagpadulong na sa kalaglagan, di ba? Because God wants us to be saved. Ganahan ta mga igsoon, mga tutag langit, nya dili ta kumpleto. Ganahan ta mga tutag langit antong tapad sa atong bangko karon dili na mahuban nato dito sa langit. Nag-touch gyud sa ako ang kinabuhi ni Esther mga igsoon while nagbasa ko ani. Pinaka-short nga pag-prepare na ako sa mensahe. Kaya ako usaya ako nang binuangan akong bana. O nga, ikaw ba? Ayaw po di mo ang light, bugat ang imong mga trabahoon pag-abot sa pagwali kay basig ba burden na hinoon ka. Kaya ako once I pray, once God will give me the word,
Basta kabalo ko ang Ginoo naghatag sa word, it is very easy for me to make an outline. Muna nga, iya kong ginabinuangan usay nga, basig isa ka oras ka magwali. Iko bahalag isa ka oras ta magwali, basta kay matapang atong giwalihan, okay ra na. Pero kung tulog na atong giwalihan, undang na gid ta. Muna nga pagbasa na ako, ano sa iya, the Lord put everything na dayon into order. Muna nga ako nakit-an din nga, sa adlaw-adlaw nga gipreparar sa Ginoo sa ato as an oportunidad, ang isa ka butang ra daay buhaton nato mga igsoon is choosing the right thing. Kung asa ka man gihimo gibutang sa Ginoo karon, so before you move, before you do everything, huna-huna is it God's will for me to do this? Ang ako bang buhaton hatag ba og kaayuhan? Ingon pa ang pulong sa Ginoo, I will remain silent, di ba? Kung pagpadayon nga magpagpakahilom si Esther adto nga kahimtang, masalbar siya pero ang iyang mga katawhan patay gid tanan. Kay when we say annihilate, wa gibilin ana mga igsoon. And during sa ilang panahon, ing ana gid na siya. Oh, sobra pas masakir. Pero kung tan-aw na to og papamuhat sa Ginoo, nakaingon pa dinhi nga sa pulong sa Dios, si Esther naghimo og butang nga nakahatag og kaayuhan sa tanang katawhan sa Israel during that time nga naa sila ana nga dapit. Muna nga sa atong pagkinabuhi mga igsuon, in every words that will come out to our mouth, ato ni siyang buhaton paghuna-huna. If this word will come out from my mouth, it will break or make the lives of the people. So kung ang pulong nga mugawas sa atong bapa, it will break, i-hold na lang. Diba? But if it will make, kanabang maghatag og kaayo ba, so i-let go ang word. Why? Because there is always power in the word that will come out sa ato mga baba. Nga naman, mas sharper ang word mga igsoon. It will penetrate into the soul. Muna, we need to be very careful sa pagbuhat, paggawas. Muna, pag-ingan niya, if I perish, I perish. So Mordecai went away and carried all Esther's instruction. So what is the instruction of Esther to Mordecai? To pray and fast for her. Nga naman, the next step nga buhaton ni Esther, mga igsoon, is Esther will enter into the king's room and risk her life for her people. Muna nga katong tan-awon mga igsoon ang oportunidad nga gihatag sa Ginoo sa iya. Ang iyang kinabuhi nakahatag yun, no? The preparation gihimo nila is to pray, and yung pa ni Pastor Jaramillo, this is the only word. Kung tan-aw na to nga sa pagkanonize ani nga book nakapasar siya. So kung tan-aw na to, wala maghisgot diri ang kanang kuan, ang pulong og ngalan sa Dios ang iyang pagkasiya, but the moves nga gihimo nila nag-display unsa kagamhanan ang Dios nga ilang gialagaran. The God behind the scene sa kinabuhi ni Esther. Kaduhang butang mga igsuon, Esther's attitude nagpakita og contrast, no? Kung sa kalibutan, ang kalibutan ngayong lagi ko is a world of competition. Always aiming for power, aiming for possession, aiming for greatness. But si Esther, she was in that position already. Naana siya nga posisyon. But her attitude, mga igsuon, nagpadayag nga sa iyang kinabuhi, dili gid siya arrogante. Kay open times, whether we like it or not, muna gingon pa ni attorney lagi, nga giisgutan to sa akong bana tong Miyerkules nga, your money, ang imong kaadunahan, ang imong kwarta mo magpadayag sa imong natural nga pagkaikaw.
Kung nakwartahan na ka nga namaot kag batasan ang tinuod ana, maot na gid kadaan og batasan. Hakog na gid kadaan sa wa pa kay kwarta. Mga nanaana kay kwarta magpakita gid na siya ug magpadayag gid na sa tinuod nga atong pagkaikaw. Mo na nga sa atong kinabuhi si Esther nagpakita siya nga she is not after of the importance no sa nga ihatag sa iya as a queen, but ang iyang kinabuhi, makita nato sa kinabuhi nila ni Mordecai. Even Mordecai sa iyang pagka-Jew, makita nato nga wa siya naghatag og importansya, wala siya nagpresent sa iyang kaugalingon nga hari. Ako biya tong nakadungog sa istorya nga nagsulti nimo nga kuanon ka, patayon ka. Ako to, tagahaay ko og kuan. Diba karon sa atong kalibutan, kung mga apply tag trabaho, kung wala kay backer, di kig ka kasulod. Panagsaragid na. Gawa siguro kung pareha ka ka-bright sa itong igsuon. Oh? Pareha ta ka-bright anang uban nga tingalaon sa tanan. Pero kung karon gani mga apply ka, pangutanon ka, mga apply ko, asa makagraduate, nimko. Kung laude ka, anaon pa ka. Kaya nga naman, ugwa kay bakir, di lagi ka dali gyud masulod, bisan kinsa pa ka. Oh? Mo na nga sa ilang panahon, wala gyud nagpresenta si Mordecai sa iyang kaugalingon nga grant the request of your wife because ako ang bakir sa imong wife. Dili. But naghimo sila mga pamaagi sa ilang kinabuhi, mga igsuon, that it is the Lord maghimo og mga butang nga mapahigawas sila ni ini nga kahimtang aron nga mapadayag sa Ginoo ang iyang katuyuan sa ilang kinabuhi. Kinsa may nagpamalandong nadto nga ang hari dili makatulog, di ba? Mao na nga ang asa akong nakit-an ani, God is always moving ahead of what we think is right. Naaman tay mga plano, no? Everything of us na ay plano, but God naagid siya nindot nga mas nindot pagyud nga plano sa atong mga kinabuhi. Muna sa nag-sharing mi ni Sister Tata about Raven's travel to Malaysia. Ingon si Tata sa iyang anak nga, anak, kung magistorya ta about money, naata tanan, pero kung mingon ang Ginoo nga dili gid ka paadtuon, kinsa man ta nga makigrisol sa Ginoo about ana. Kung kabubuton sa Ginoo nga maskwela ka didto, makaadto ka without any kuan. Unsa nagitawag si Sansan ani gahapon kamo ni among topic gahapon nga ma-hold ka didto sa immigration. Mo na nga sa atong kinabuhi dili ta magmahay sa Ginoo kung naay mga panahon nga ang atong gustong mahitabo maoy dili ihatag sa Ginoo nato. So the moment nga wala man mo tanan dinhi sa akong birthday, pero the moment nga nag-respond ko sa mga wishes, dito pa na ako na-realize na why is it that God was not granted sa kang noy-noy nga kalampusan the other year. Because the other year, so far, wala pa nag-celebrate sa ilang birthday kay during sa pandemic. Wala to nga mga gathering. Bisan pa siguro og naa ko'y kwarta during that time, dili gyud ko ka-celebrate. But one thing na kapursige na ako to express my thanksgiving sa Ginoo during my birthday sa pag-50 na ako. Ang tinuod gyud adto mga igsoon was the success sa ako pag-umangkon. Nga ningon ko nga, of all the sacrifices that I have para sa iya, birthday gift sa Ginoo sa ako ang iyang pagpasar. So ibig kay wa ko muhilak adtong nga time during sa akong sa ilang mga wishes, pugnan gyud na ako ang akong mga hilak kay madaot gyud ang akong makeup kay gusto ko nga makakita og picture na ako nga gwapa, and I just want to say thank you for koan brother Adarira ang kuan behind the scene of my tarpaulin. Kudis agyud sila aning akong naong giritoki ba ni o dis agyud ni naglibog ko asa to nga event nga naong naa siya ato nga wala ko. Kay ningon nagyud kuning pangitae gyud kog picture nga kanang gwapa-gwapa pag kuning kay magpatarpaulin lagi ko. Nagiregaluhan man ko nilag tarpaulin. Di lagi gyud ko mo hilak kay ing ato lagi, pero the moment nga makahuna-una ka pareha na sa pag-praise and worship nato nga. Payang ka Jesus, sa iyo ang kapurihan, ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman.
Makahuna-una ka, unsa gihimo sa Ginoo sa imo nga makaingon man ka Ginoo imo ang tanang mga pagdayeg, imo ang tanang dungog, ang tanang himaya, gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Why? Because God already display His sovereignty in our daily lives, mga igsuon. Muna kung dunay mga butang opportunity nato nga maghimo tag maayo, do it. Oh, muna gabi sa among meeting, niabot mi og alas 11 because Pastor Ernie and Pastor Panji shared about the things that they have learned from their seminar. Nga makaingon ko bitaw di ay no, sakto gyud di ay nga naatay mga ingana nga mga crowd nga kanang makapamalandong taday nga tawo ra gyud ta di ay mga igsuon. Dili ta mga robot nga ginakumandra, ginasetra para mag-move ta everyday, but God wants us to live a life everyday as a human. Nga mo fail gyud ta while naapataan ni nga sapatos, mo fail ta hangtod naapataan ni nga lawas tungod kay kini nga lawas madunuton man naana siya, but dili buti pasabot nga kung mapakyas tag ang Dios mag-condemn nato. Dirira na sa kalibutan, dirira na sa tao. Nay mga tao nga mahadlok magpagamit sa Ginoo, mahadlok mubuhat para sa Ginoo because they're afraid to be condemned. And sad to say nga naana sa iglesia. Hadlok sila move tungod kay ngano, nagtanaw sila nga uyamot ra, majokmok ra sila, hadlok kasabaan. Mapugngan ang gusto ipabuhat sa Ginoo because of that fear sa atong kinabuhi. We don't have that courage like Esther nga, if I perish. Diba? Ako bitaw, mayngon man ko ka ng katul na ning akong lawas, mayngon kog kaya ngong kag makapugong ka na ako, bisag di pa ako katulog hangtod magbuntag, muwalig ko pulong sa Ginoo. Oh? Kumaingon naman ang Ginoo, Lord nga nung makapangutan sa Lord nga nung mangyud ni nga nung ingani mangyud ka katul, ingani mangyud ka sakripisyo ni nga pagbati. Pero maingon mangyud ang Ginoo, for my grace is sufficient for you in your weakness. Kinabuhi ra man gihapon. Mabuhi ra man gihapon ta. Kung atong tan-awon ang atong mga problema sa kinabuhi, mga igsuon, kung pagkaugma buhi man gihapon ta. Di ba buti pasabot, kay nabuhi man ta, mabuhi ta para sa Ginoo. Hangtod sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi, mga lagad tas Ginoo, total naaman tay right timing, natay yung Attorney Del Carmen, natay right appointment sa Ginoo. Kung kana nga panahon mo abot sa atong kinabuhi, kinsay makapugong sa atong kinabuhi. Bisan St. Luke's Hospital pa na, bisan pag milyon ang imong kinabuhi, bayad, dili makapugong kung mintras na apag katuyuan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Muna nga, makita nato nga, bisan og dili ta ma-recognize mga igsoon like Mordecai, dili ta ma-recognize sa mga butang sakripisyo nato para sa Ginoo, but kung ma-recognize ta, gahapon, ka-joke-joke ni si Brother Junjun og si, makisatoy dyan ka-joke kahapon, si Brother Pastor Bon, ingan na siya nga, dito sa McDo while waiting sa uban, nag-joke-joke ni sila nga, maingon ka sa Ginoo nga, Lord, kadumdum ka Lord, ako man to Lord, katong nangayog mga masikiton, tubagon po ka sa ginawa ko, kailan nimo. Dili dahil ta kapangandak mga igsuon, sa atong mga success, sa atong pagpangamuhat sa Ginoo, dili ta kapangandak because it is the Lord who knows sa atong mga kasing-kasing kung sa pagbuhat na to, ana, para bagid sa Ginoo o para sa ato rag yung mailhan ta. Dili dahil ta kapangandak ana sa Ginoo nga Lord tan-awa, nagwali ko kada adlaw sa dayan. Pero kung dili makit-an si Kristo sa atong kinabuhi mga igsuon, dili makit-an si Kristo sa atong pagpanulti, tabla ra gyapon na eskuluhay. Bisan pag magwalit ta sa matag tawo nga atong tagaan po kung way gugma ni Kristo, di gid na makit-an sa atong kinabuhi. Munay giingon pas Biblia nga kung asin mawad-an na gani og lami, unsa ganay buhaton sa asin? Ilabay.
Muna kung ang atong kinabuhi mga igsoon dili nato tugutan nga mawad-an ni og lami. Kaya mahitabo kung mawad-ag lami ang ato kinabuhi tamihiran gid tas tawo. Mas pilion nato nga ang Dios may mailas sa atong kinabuhi kung kaysa atong pagkakita. Muna nga sa atong kinabuhi mga igsoon, atong tugutan nga ang Ginoo mo ay mo appreciate nato. Makaingan ang Ginoo sa ato, well done, thou good and faithful servant. Because everything nga atong gihimo para sa Ginoo, di ba nagingon ang Biblia nga naa siya'y libro sa mga pinuhatan. I am now on this level sa sa akong discipleship sa taas. Nga sa atong kinabuhi, ang merit gid mga igsoon will not be transferred to another, but the merit of your good deeds that you have para sa Ginoo, para na nimo. And it will add value sa imong crown nga naa. Dili lang ka makabaton og Corona sa pagkamatarong, corona sa grabe ka daghay crown. Kung ato madumduman tong wali ni Pastora Bibi, no? Crown of glory, crown of righteousness. Dili lang ta kampante ra sa crown of life, but the crown of righteousness, the crown of glory, didto na siya mo diferensya pag abot didto sa atong mga kinabuhi. Dili nato i-admire ning diri sa kalibutan nga kadungganan kay dili nato ni madala didto. Apan kung ang Dios na miingon, well done, thou good and faithful servant, enter. Diba? That is very nice nga pagkuan sa imo kinabuhi. Muna nga sa kinabuhi, mga igsuon, atong hinumduman nga we will not rely on our own knowledge. We should stay, mga igsuon, sa standard sa Ginoo, sa standard sa wisdom sa Ginoo nga ihatag sa ato. Muna nga dili ta mo dili ta mo kanang mo lihok ingon nga mga way alamag nga mga tao, but we need to move with wisdom. Sa Ginoo ba ni? Maka-break ba ni? Maka-make ba ni? Ana gid mga igsoon nga naman. Because God package na siya gihatag sa ato. Ug dili nato na siya mag-grab kana siya nga opportunity sa atong kinabuhi. Dili ta makabaton og courage like this young woman nga andam siya og tagana mo hatag sa iyang kinabuhi para sa Ginoo. Muna ang ako magwonder ko usahay mo fail ko mga igsoon when it comes to appreciating the task of being a missionary. Kaya usahay, ma-underestimate ra nato sila. Pero knowing their lives nga naa siya sa risgo nga kinabuhi, ako nga dili makahimo pag-travel abroad, ako nga dili makahimo pag-risgo sa akong kinabuhi para sangyaw sa pulong sa Ginoo. And here am I failing to pray for them. Usay makaingon ko, Lord, forgive me for judging those people nga naana nga sapatos. Because dili man sila pareha nato. Muna nga dili ta makatudlo sa imong igsuon nga ikaw kay ngano dili mo pareha og sapatos. Isa ra imong gitudlo sa iya pero ikaw pila may nibalik sa imo. Muna mga igsuon, we need to move with wisdom. So aron nga makakuha tag kaisog sama ni Esther. Ang iyang beauty mga igsuon ug ang iyang character nagpadayag ni kinsa ang Dios sa iyang kinabuhi. Kung sa kalibutan, beauty and brain man, isa Ginoo, beauty and character. Kay moingon ka, Kristohanon ka, but your character, bidya pa, ingon pa sa akong angkot ka ng imong kinabuhi, bisag tagtaron pa na, ipakaon sa iro, dili mo kaon ang iro sa pagkamaot ni mo batasan. See? Usay, ingana ang tanaw. Your worth. Pero kung Kristohanon ta, dapat dili nga ana ang regard sa tao sa ato. But instead, ako ganahan ko ato akong birthday. Nga no? Ingon man si John, ya pa ko magpa-make up. Ingon siya, night. Ing nagadod ang nag-make up nga ipa-kuan ka na bang, ipa-ready for kanang luha. Ipa-ready for singot. Nga dili mapapas kay sigurado ko mag-eulogy gid na sila unya sa imo. Kung tinuod man, nag-eulogy man gajud si Jaw, at least, buhi pa ko kadungog na ko sa ilang istorya. No? Muna nga,
Kamaot pud anang naay mag-wish siya ato pero puros ra coated, no? Coated ra to make the celebrator happy. But gusto ta nga kanang kung naa may mga wishes kanang tinuod yun. Kay makit-an man ang atong kinabuhi. Amen? Mao nga sa atong kinabuhi mga igsuon, atong i-combine ang atong courage na abata, na ata, mga dili nato tugutan nga kanapong atong courage, wala po na plano nga sakto, di ay. Si Esther, naa siya courage, pero naapod siya sakto nga plano. She is always behind, ana nga kuan, naa siya pila ka kuan, no? Nga prayer warrior. Si Binihin, every time nga maghimo siya og kuan, kanang crusade. Before na siya mag-crusade, mag-fasting na siya pila ka days. During sa crusade, nga naman yun nga makita ang itagahom sa Ginoo. Why? Because naa siya 300 ka prayer warriors behind. So kami nga mga warrior, mga igsoon, kami nga magwawali sa pulong sa Dios. Aron dili mo katulgon sa among mga wali, aron dili mo kanang laraan sa among mga wali, pray for us. So that we can get wisdom from the Lord and we can give the word according to your need. Kay kung dili mga igsoon, if we rely only sa among kaugalingong kaalam, pwede mo imutindog din niya, mga tulog na mo. Ako, ang akong coach, akong bana gid na. Every 30 minutes, nag-ana na gid na sa ako. So, see to it that 30 minutes, humana gid ko. Nagsugod ko diri, anak kabalog yung kung magtanaw yung kung oras. Nga naman, kinahanglan kabaluta, mudawat og pagtagad, pagtambag. Si Esther, wa siya nagtuman siyang gusto nga gitambagan siyang angkol nga naara galingkod sa gate sa king nga. Ingon siya nga, Esther, do something for your people. If you will remain silent, you will be saved, but your family will be annihilated. So dili ta pagpakuan nga kita ray sakto. We will listen to others tambag, mga igsuon. Nga si Esther, mga igsuon, she was open to the advice and willing to act according to the wisdom nga gihatag sa Ginoo. Oh? Ang iyang kinabuhi, nagpadayag nga, she is more concerned to others. Sa atong kinabuhi, mga igsuon, as a Christian, ining kabuntagon, tuguti nga, mapakita nato ang atong pagtagad sa uban. According sa posisyon, according sa naata. So kami din sa simbahan, mga igsuon ni Brother Junjun, in spite sa among, dili man malikay no, nga naagid tay need, we have personal needs, family needs. We both support our parents, kay pareha nga byuda. Naingon nga, dili responsibilidad sa anak ang pagbuhi sa ginikanan. Pero kung ikaw maayo nga anak, dili na tinuod, mga igsuon. Kung makabalo ka sa imong posisyon, nganong giing anak ka sa Ginoo, dili lisod para sa imo to extend what you have to others. Kami dinhi, kung kinsay mangayo dinhi, unguan dinhi pasturawa, misudan pasturawa, mikuan, ala di diri abri ang rep, kung sa may imong ganahan. Kaya ako batasan mga igsuon, while naa ako'y kwarta nga wala na ako'y laing responsibility kay nakalista na nako. Every time nga madawat na ako ng ako allowance, naananay nga yan, St. Peter, duha ka, St. Peter, savings, kuan, ana gid ko, tithes, ana, sulat na siya. The rest, ana, usa pa ka maingon nga, mamarbecue ta. Everyday na ako nga, ako abot, mo save yun ko, ana, para out from what I have, I can extend to others. Dili man gyud tanan, but at least a little thing that God has given unto us, we can share ngadto sa uban. And I believe kining akong mga silingan dili man ni sila mga Kristohano ning uban, pero kabalo ko kung ako'y mawala din sa kalibutan, manghilak gid sila. Kaya nga naman, ang naas akong kasing-kasing, if I have time to invest, I will invest. If I have time
to plant, I will plant nga no. Ang kinabuhi sa tao kung ani ako nakitaan. Nga kung sa panahon sa imong kadagaya, why nalipay sa imong kadagaya ug hakog ka, kung maabot ang panahon nga giingon pa nga ang kinabuhi magligid og ni anak as ubos tuan as taas tong isa, wa gyud maluoy nato mga igsuon. Kay bisan pa sa kuan platapormas Ginoo, di gid ka ka-harvest ug wa gyud ka nagpugas. Mura if you have time to kanang gitawag pa og seed, plant it mga igsuon. Nga naman, time will come, makita nimo ang harvest sa imong kinabuhi. Nako dili makaingon man siguro mo hambugira ko, pero mingon ko nga nowadays nag-harvest na gyud ko sa unsay gipugas nako sa una. I become ako kuan ani nga mga ginagmay nga mga butang, pero ibaw ba mo og unsay impact sa ako kasing-kasing. God will always remind me of those little seeds that I have planted. And now, nakita na ako. Maglisod man ta, pero makita nato ang it is the hand of God. Muna nga, during sa time sa atong crisis, makita, it is you, O God, nga nakakita sa akong pagkinahanglan. Tungod kay sa atong pagkayuman, mga igsoon, naatay personal nga pagkinahanglan. But kung ang atong kinabuhi, naabitay gitawag sa kanta nga, walang sino man ang mabubuhay para sa sarili lamang. Tinuod na because we are all responsible mga igsoon sa atong mga naa sa palibot sa ato. And that is our opportunity to give what we have, our help, what we have naa sa ato, ato ika-extend sa ila. Kaya kung si Esther mga igsoon wala ni buhat sa kipabuhat sa Ginoo sa iya, dili makit-an unsa ang kuan buhat sa Ginoo sa kinabuhi nila dito sa dapit nga dili ila. Muna nga ang pinakadako di ay nga avenue nato mga igsoon sa atong pagkakristohanon naa sa mga tao nga dili nato kauban. Muna if we display with our character ang kaayos Ginoo, God will be known pinaagi sa atong pagkinabuhi. Si Esther, the moment that the king ihatag sa kuan ang scepter sa kang Esther gingnan siya sa iyang bana, pangayo bisan unsaan, I can even give you half of what I have. Diba? Ing-ana sad na siya sa Ginoo. Kami sa among grupo mga igsoon, we shared a lot of what God is going to do and what God has done sa among kinabuhi. Mayon mi nga, every day, every time mag-meeting me, it will give us courage to do more for the Lord, to sacrifice more for others. Why? Because God will kuan ra sa ato, i-commend ra tas Ginoo. Time will come tungod sa imong gihimo. Kung diri sa kalibutan dili man ka makomend, pero kabalo ko nga pagbalik sa Ginoo, all your sacrifices for the Lord, you will be rewarded for that. Amen? Muna dili gid ta mo undang mga igsoon pagbuhat og mga maayong butang para sa Ginoo. Dalaygon ang ngalan sa Dios.